Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kalagayan ni Kris Aquino. Nakakalungkot ang pangyayaring ito na nangyari kay Kris at ang kanyang anak na si Bimbi. Napakahirap magpaalam sa isang taong napakahalaga sa iyo at alam mong kailangan ka niya, ngunit wala kang magawa kundi iwanan siya dahil kinakailangan. Naging emosyonal si Kris Aquino nang inihatid niya ang anak niyang si Bimbi sa airport. Maraming netizens ang naantig ang puso. Nagbahagi ngayon si Kris Aquino ng video at mga larawan kung saan makikitang hinatid niya si Bimbi sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Kris, umalis ng US si Bimbi papuntang Pilipinas noong Miyerkules. Sumulat din ang Queen of All Media, actress at TV host na si Kris Aquino ng mahaba at heartfelt caption tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak. Narito ang buong pahayag ni Kris Aquino. Tuesdays are my immunosuppressant chemotherapy day. He left to fly home on Wednesday. I only have until the end of June until I need to lessen my activities in high-density places because by then, my immunity will be too weak to fight any infection. Bim and I discussed it. Nakikita ko yung stress and anxiety my bunso was feeling. He's had to grow up so fast because he needed to learn to be responsible in helping taking care of me. Kawawa kasi nakikita niya the many new physical manifestations because from 3 when we came to the US a year ago, naging 5 na yung diagnosed autoimmune conditions ko. As his mama, I felt for a few months he deserves to enjoy being 16. I knew after a year, Bim was longing to be with his various titas, my sisters, cousins and friends, titos, my brothers-in-law, cousins-in-law, and the husbands of my friends. His many cousins and the kids of my friends. I love you, honey. It was heartwarming to see you and Kuya together. Thank you, Michael Leva, for being part of our family. I love you with all my heart, Kuya and Bim. Mama promised she'll go through all treatments so I'll be around, God willing, while you both still need me. Or, yeah, I have money. Momo! I'll put you in the card. Thank you. I love you. Yeah? Okay, I will try. Thank you. Bye. Love you too. Kuya, bye. Kuya. Bye-bye. Yes. Kuya! Yeah! Yay! Narito ang buong usapan ng veteranong showbiz columnist na si Christopher Min kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez na mapapanood din sa kanilang programang Showbiz Now Na! Ang pag-asa po nating lahat dahil sabi nga ni Kris Aquino ay gumaganda na po ang kanyang sitwasyon ngayon sa Amerika sa paghawak po ng kanyang Indian doctor na si Dr. Sudhir Gupta at ng kanyang mga kapanalig sa klinik. Pero bakit ganon? Ang dami lumalabas na kwento na hindi pa rin daw ganon kaganda ang kondisyon ni Kris dahil nagiging
aktibo na naman daw ang kanyang autoimmune. Ito nga ang nakakapagtaka na eh. Ito nga, nawala na naman sila sa social media. Pero merong ugong na lumalala. Bakit pag merong post sila, maganda ang balita. Pero pag wala silang post, Negatibo ang negatibo ang lumalabas. Oo. Bakit kaya? Ayan. At saka eto po si Chris talaga kapag ka maganda na ang kanyang kondisyon, nandun yung kanyang pasasalamat. Dahil siguro yun ang naririnig niya sa mga doktor na tumitingin sa kanya. Pero kapag siguro medyo gano'n naman ang doktor sa pasyente, di ba? Binubuhay yung pag-asa. Hindi, at saka yung mag-ingat tayo. Ay, oo. Dahil meron na naman na nagiging active na mga, alam mo na, yung mga ganon. Siguro, dun nang hihina ang kanyang kalooban. Ay, Kasi siguro. asang-asa na talaga siya na ano na eh, talagang... Na-locate na, nahanap Oo. na. Oo. Nahanap niya na Nakita na eh. nahanap niya na yung doktor na gagaling sa kanya. Oo, na magpapagaling sa kanya. At saka yung sakit, kumbaga na-arrest na. Correct. Yung term na yun, yung na-arrest. Nalaman na po ang pinaggagalingan, nalaman na kung anong ugat, kung ba't ang dami niya mga allergies. Pero bakit ganito? Hindi pa rin po siya tinatantanan, lalo na nung ibalita niya yung gamot. Ano yung sabi ng kaibigan mo? Ang sabi ng kaibigan ko, yung nanay niya umiinom daw ng gano'n, na sabi niya, hindi lang para sa cancer yun, kundi meron pang para, yung gamot na yan, meron pang pinag-aanuhan. Na ibang Oo, Iba pa, sakit. iba pa. Oo. Katulad siguro yung mga allergies, Ay, na oo, ganun. ganun daw. Kaya nung nagulat siya, ay, parang, Pero markado sa mga doktor yung binigay niyang gamot para sa na para sa cancer cancer. talaga yon. Kung ako sa kanya, hindi ko ilalabas yung mga gamot na iniinom, hindi ko ilalabas kung ano yung proseso na pinagdadaanan niya. Gibalin na lang niya ang buong mundo. Magaling na siya. Oo, Tama, oo. kasi doon lumalabas na eh. Sinesearch lahat ng mga tao Totoo nakakabasa yan. kanya kung saan nagmula. Ngayon, pag may nakitang, merong ganitong sakit to, ginagamot to ng sakit, lumalaki to na yung Oo. kwento, iba-iba, diba? Ginagawa siyang content. Correct. Kaya na. Sana ng mga doktor sa maraming vlog, di ba? totoo. Yun, iniisa-isa talaga yung mga gamot na sinasabi niya na ganito, umiinom ako ng ganito at ganito, ganyan ang ginawa sa akin. Natural, mga doktor ito. Iisang hanay ito. Ano kaya itong prosesong ginawa sa kanya? Bakit kaya pinainom siya ng ganito? Bakit kaya ganito sinasabi niya? Doon nag-uugat. Tama. Correct. At saka, alam mo naman yung mga tao, lalo na sa atin, di ba, pag sinasabi mo, ay, may sakit akong ganito. Hindi ba ikaw nung uminom ka ng ano bang gamot na iniinom mo? O di ba, sasabi mo ganito, ganyan, na gamot ganito. Eh, siyempre, ikaw naman, kasi parang pareho kayo nararamdaman, yun din yung gamot na bibilhin mo doon. Nagse-self-medicate. Oo, sa butika. Nagse-self-medicate na bawal Bawal po. yun, oo. Dapat po talaga ay nakikipagkita tayo sa ating doktor at ang ating doktor po ang bahalang magbigay sa atin ng nararapat na gamot para sa ating sakit. Tama. At Okay lang yon na sinasabi niya, I am taking a medicine, huwag ng pangalanan. Tama. I'm taking a medicine like this 3 times a day. They also told me to chew this one na ganito, ganyan-ganyan ang frequency ng pag-inom. Pero wag ng pangalanan yung gamot, yung brand. At saka yung mga procedure na ginagawa sa kanya, di ba, yung katulad ng pag kinukunan siya ng dugo, ilang beses kinukunan siya ng nag-iisip tuloy yung mga tao, kung ang sakit niya ganito, bakit, di ba? Bakit palagi siyang kinukunan ng Ah, dugo? binitis, Yung mga oo. specimen. Oo, naiisip ng mga vlogger yun, ng mga doktor, naglalaro sa isip nila, anong sakit? Oo. Di ba? Nag-iisip sila kung ano-ano mga At sakit. saka tuloy. nakakaloka pa yung sinabi niya, di ba? O ayan, parang hindi niya na-google niyan. Ito na yung Oh, gamot, yan. di ba? Sabi yung pa ng ganun. Yun na nga nauuna yung kwento niya, tapos parang siya nag-educate sa mga tao kung ano yung kanyang Ayun, iniinom. tama. Ang hindi niya alam doon, napakarami pong nagwa 1+1, lalo na po ang hanay ng mga doktor. Katulad nga, yung sinabi ng isang kaibigan ko, ba't umiinom siya ng ganito? Eh yan ang ibinigay sa mami ko bago na Ayun, yun, tama. Diba? Di ba nakakatakot kasi kung iisipin mo na hindi naman natin hinihingi yung mga impormasyon na dumarating na lang na bakit ganyan? Dapat hindi. Di ba? Hayaan natin na gumalaw ang proseso ng kanyang pagpapagamot sa normal na paraan. At mas maganda kung mismong si Dr. Sudhir Gupta ang magpapa-interview Ayun. at sabihin talaga ng punto por punto kung ano talaga ang nakita nilang sakit ni Chris na meron naman palang gamot at may lunas. Yes. Di ba? Tama. Mahirap eh. Talagang ginagawa siyang guinea pig. Parang ganon. Oo.
talagang ginagawa siyang content. Kaya pala kung minsan pala, hindi ba, pag binibigyan siya ng gamot o pag ini-inject sa kanya yung isang gamot, di ba, sinasabi, ay, wait muna, for what? For gano'n, ba talagang tinatanong niya ang nurse? Siguro, para Oo. ma-explain niya. Oo. Parang ganon. Para ito yung pinasusulat ko sa IG. Ayan, oo. Ay, kailangan malaman ko to para I know what to do, Ayan. what to write about. Oo. Parang ganon. Mas maganda siguro na manahimik na lang muna si Chris Aquino tungkol sa kanyang gamutan. Pinakamagandang paraan yon. Total naman, pag tayo nagpapagamot, hindi naman natin ibinubuyang-yang sa publiko na nanggaling ako kay doktor ganito at ganyan. Sinabi sa akin na stage 5 na pala yung ganito. Oo. Yung ganyan, di ba? Tama. Kailangan talaga, personal. Correct. Huwag na nating ibahagi pa sa buong mundo ang nagaganap sa ating nararamdaman. Yun lang naman yun. Pwede lang magbahagi pagtapos na ang gamutan. Yun ang At maganda. ikaw ay talagang Ah. nakalabas na sa tunay na problema. Correct. At gumaling ka na. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.